doon natin na maging matatag. At sa kanilang mga sacrifices, doon natin natututunan at kung paanong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Kung kahit sa umagang dito, ay binigyan ko ng titulo, A Mother's Love that Reflects God's Heart. Okay. Bago pa lang natin makilala ang mundo, at magkaroon tayo ng iba't ibang mga pangarap sa buhay, magkaroon tayo ng mga achievement, matuto tayong magmahal ng iba, meron isang taong unang-unang naniniwala sa atin. Isang pusong buong-buong nagmamahal sa atin. Sila yung mga tao na kung saan ay unang nagmahal sa inyo, sa atin. Maraming beses sila'y napapagod, niiyak, nasasaktan. Kadalasan kuminsan ay hindi pa natin sila napapansin. Minsan nagdadamdam yung mga ilan natin pag hindi natin sila napapansin. Pero patuloy pa rin silang nagbibigay sa atin ng kanilang mga sarili dahil ito ang kanilang nais gawin para sa kanilang mga pamilya. Sa bawat mga sakripisyo nila na hindi natin makikita, pero nandun sila, bumubulong sa Diyos para sa kabutihan ng pamilya. Naroon ang puso ng isang tunay na nagmamahal. Ang akin pong tinutukoy, ang aking nais bigyang parangal ay ang mga ina ng bawat tahanan. Alam niyo yung pagmamahal ng isang ina ay naglalarawan ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ang pag-ibig ng ating Panginoon na mapagtiis, mapagpatawad at walang hangganan ay isang paglalarawan na makikita sa ating mga ina. Sa Proverbs 31, 25 hanggang 30 po. Ang talata pong ito ay naglalarawan kung anong klase ng isang mabuting ina. Hindi lang sa kanyang panlabas na katangian, kundi sa kanyang ugali at bilang isang mananampalataya. Kung papansinin niyo po, take a look on the chapter 25. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot. Ito po ay nagpapakita ko anong klase ng ugali ang isang ina. May matatag at may dignidad. Hindi siya madaling matakot sa kanyang mga hinaharap dahil may tiwala siya sa Panginoon. 26, sinasabi po, nagsasalita siya, binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan na kung saan ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Ibig sabihin po, ang isang tunay na inay hindi mananakit ng salita, kundi nakakatulong, pagkus isang katangian ng ina ay yung pagiging very encouragement. Okay po. 27, kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Siya ay masipag at responsable sa kanyang pamilya. Hindi siya tamad, inaalagaan niya ang kanyang tahanan. 28 po, na kung saan, ang 29, ang kanyang mga anak at asaway nagpapasalamat. Nagsibangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa, na kung saan ang nais pong ipakita rito. Tunay nga ang isang ina ay biyaya ng Diyos
Isang buhay na patotoo ng pag-ibig na mapagtiis, mapagkalinga at walang hinihintay na kapalit. Kapag ganito ang katangian ng isang ina, bawat isa sa atin ay na-appreciate natin ang ginagawa niya sa atin. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ng walang kabuluhan. Hindi mahalagang panlabas na ganda ng ating mga ina. Dahil ito ay kumukupas. Ang napakahalaga ay kung paano ang ating mga ina ay may takot at paggalang sa ating Panginoon. Ito po yung summary na katangian ng isang ina na makikita sa banal na kasulatan. Marami pa pong katangian ng isang ina na dapat nating i-appreciate. Ang mother's love is sacrificial. May bitbitin tayo ng ating mga magulang, ng ating ina, 9 years, sabi nga ni Brother Sanbar kanina. Okay. Ay, 9 months, sorry po. 9 years, masyadong ano na yun. Elepante na yun. Okay, 9 months, or minsan 7 months. Okay. A mother's love is sacrificial, na kung saan ang pagmamahal ng ina ay mapagsakripisyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yung buhay po ng isang ina ay hindi matatawaran. Ito yung uri na kung saan na pag-ibig na pinakita sa atin ng ating Panginoong Kristo ay makikita rin sa puso ng mga ina. Araw-araw, nag-aalay po siya ng kanyang sarili. Minsan nga, yung pahinga ng ina, kung mapapansin nyo, mas kaunti ang pinapahinga ng mga ina kaysa sa tatay. Mas mahaba ang tulog ng mga tatay. Bakit? Inuuna ng ina ang kanyang mga pamilya kaysa sa sarili niyang kagustuhan. Bibili na lang ng pagkain ng mother eh. Minsan nga wala nang butas na yung panty ni nanay eh. Bibili pa, unahin pa yung pambili ng gamit sa eskwela o request ng anak. Hindi po ba? Very sacrificial talaga. Hindi man literal na kung saan ay binibigay ng ina yung kanyang sariling buhay, pero unti-unti naman niya binibigay niya kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang oras, ng kanyang lakas, ng kanyang mga panahon na kung saan ay walang hinihintay na kapalit. Di po ba't napakaganda sa sakripisyo? Kaya po ito sa ganitong paraan ito yung pagpapakita na kung saan ay ang salamin ng pag-ibig ni Kristo ay makikita sa ating mga ina. A mother's faith shapes generation. Sabi po, ang pananampalataya ng ina ay humuhubog ng mga salinlahi. 2 Timoteo 1:5. Na inaanala ko ang pananampalataya na hindi pa kunwari na nasa inyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kayo. Ito po kasi yung istorya na kung saan ay si Timoteo ay ang kanyang unang pananampalataya ay nanggaling sa kanyang lola. Sa banal na kasulatan, ang nakasulat po kasi doon ay lelang. Sa atin sa Tagalog ay lola. At ang kanyang ina ay si Eunice, na kung saan ay ipinakita ang kanyang pananampalataya ay mula sa pagtuturo ng kanyang lola at ng kanyang ina. Kung kaya napakalaki ng papel sa espiritu
ng buhay ng isang ina sa kanyang mga anak. Ang nanay ang unang nagtuturo ng panalangin. Ang nanay ang unang nagpapakilala ng mga anak sa Diyos. Napansin niyo po ba? Ang tatay po, ilan lang kaming tatay dito sa dalawa. Tatay, tatlo. You're the father already. You have a child already, brother? Now, so tatlo, pero as a merit, meron tayong mga tinuturuang pamangkin. Hindi po ba ito kadalasan? The first teacher to teach their children are the mother. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. May 10 tayong, 10 mothers around here. Totoo po ba yun? Asawa niyo ba ang unang nagturo o yung ako po hindi ako unang nagturo ng prayers? Ang asawa ko yata ang nagturo. Basta dinala ko lang ang mga anak ko sa church. I just invited all my kids to be here in the church. Okay? And they will continuously following what I have all started. But as far as I believe, the first person who shaped my children's faith is my wife. Likewise, my parents, my mother, ang nanay ko din po, kami ang lahat. Siguro ganun din kayo mga kapatid. Kaya napakalaki ng papel ng isang ina para sa espiritual na buhay ng kanyang anak. Dahil kung ano ang unang nakikita ng anak sa kanyang ina, yun ang kanyang ginagaya. Lalo-lalo na sa panahon na kung saan ay yung pagtitiwala sa Panginoon. A mother's strength comes from God. Sa Isaiah 40:29 hanggang 30, dito po'y pinapaliwanag na kung saan ang pagiging ina daw ay hindi madali. Araw-araw ay hinaharap ng ating ina yung pagod sa araw-araw ng mga gawain. Minsan yung may mga asawa, kaming mga lalaki, kung kami ay incapacitated na buhayin ang pamilya, normally, the mother is the one responsible to help and do the other things which cannot be done by their husband. And that is the strength coming from mothers, coming from the God. Minsan nakakaramdam din kayo ng pagod. Pakiramdam ng ina ko minsan, ubos na siya. Wala na siyang lakas. Minsan gusto niya na sumuko. Gusto na nila kung saan ay napagod na ako. Kaya kung minsan ang isang Christian mother po, they could easily be yung bang matinag sa mga problema, bumibigay, but not a Christian wife. Not a Christian mother. Because a Christian mother believes that their strength is coming from the Lord. They believe na kung saan ang pinanggagalingan ng bawat ina ng kanilang mga lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Pero kung isa kang ordinaryong ina po, ay wala kang pakialam kung ano yung maging kinabukasan ng iyong anak. They don't even care what will happen to the future of your children. Because they don't believe in God. They don't believe and then don't rely their faith in God. Kaya kayo po mga nanay, no? Kaya pong mga ina, huwag kayong magpanggap na kayo ay malalakas. Dumadating yung panahon na bawat isa sa atin ay nanghihina. Maaari tayong lumapit sa Panginoon. Minsan, nahihiya pa nga tayo eh.
Minsan ang nanay kinakaya lahat eh. Kinakaya niyo lahat kahit anong hirap ng buhay eh. Pero gagaan po yan once na sinusuko ninyo yan sa inyong, sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbibigay ng panibagong lakas sa bawat isa sa atin. Alam nyo, ang hiling lang dapat natin sa ating mga kaanak, suportahan ninyo ang inyong ina sa panalangin. Dahil yung lakas ng inyong mga ina ay hindi lamang galing sa Kanya. Ito'y ay galing sa Panginoon na kung saan ay nagbibigay ng panibagong lakas sa ating mga ina. A mother's wisdom guides the family. Ang karunungan ng ina ang gumagabay sa pamilya. Proverbs 1:8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pababayaan ang kautusan ng iyong ina. Lagi niyo pong tatandaan. Okay? Ako bihira lang akong makakita po na kung saan ay anak na malayo ang loob sa ina. Okay. Ito po yung ano lang, kwento lang. Pag sa bahay po, kung minsan, nakaupo ako, ang tanong ng anak ko, pag hindi nila nakita ang nanay nila, asan si mama? Ganun po lagi tanong. Hindi lang nakita sandali. Lagi yun. Kailan ang balik ni mama? Anong oras ang balik ni mama? Laging hinahanap si mama. Hindi po ba? Minsan nakakasama ng loob, nandun ako, bakit pag ako, hindi ako hinahanap ng anak ko sa mama nila? Asan si papa? Tama po ba? Bakit mas madalas na lagi ang mama, they are always looking for the mothers. Lagi nakakiskis kay mama, lagi everything, si mama, si mama, si mama. Tayo pong mga lalaki, tayo pong mga asawa, huwag kayong magdamdam. Bakit po? Ang ina ay may pinakamahalagang papel sa paggabay sa kanyang mga anak. Ang ina yung palagi na kung saan lagi kasama, kakwentuhan. Even your secrets, share with your mom, but not to your dad. Bihirang-bihira po yan. Dahil the mother's wisdom guides the family. Lagi ang nanay, ang tagapagturo ng karunungan at tamang landas. Kasi ang nanay mas maraming experience eh. Lalo na sa paraan ng pamumuhay. Ang tatay, kadalasan nga po trabaho lang iniisip. Pero ang nanay, bigyan nyo ng importansya because your mother possess a lot of wisdom in their self. At kadalasan ng kanyang mga aral ay kung mga bunga ng kanyang pananampalataya. Na kung saan ay laging tinuturo sa inyo kung paano kayong protektahan at paano kayo ituwid. Pero minsan, ang nakakalungkot po talaga, merong mga anak na hindi nauunawaan yung pagiging madaldal ng ina. You know, sometimes, nami-misunderstood the way kung paano yung, kasi ang babae masyado po kasing talkative eh. Women are so talkative. And that's why, normally, it is misunderstood by their children. Pag ang nanay nagkukwento, nagsasalita, nagtuturo, ang sakit sa tenga sa kanila. Pero hindi nyo nakikita ang kahalagahan ng kanyang sinasabi. Later on, doon nyo makikita the importance of your parents or your mother's wisdom. Hindi magtuturo ang magulang nyo na ikasasama ninyo. Lahat ng kanyang mga naranasan,
Maganda man o pangit, yun ay kanyang sinishare sa kanyang mga anak. Dahil ang ina na kung saan ay may mataas na pananampalataya, lahat ng mga aral na hinubog ng pananampalataya ay upang iiwas at protektahan ang kanilang mga anak. Kaya i-appreciate nito mga anak na kung saan gabay upang maiwas kayo sa mga kapahamakan. Yung paalala ng inay, ano yan eh, bahagi yan ng pagmamahal sa inyo eh. Hindi para kay saktan, para kay punahin. Yung ginagawa ng mother ninyo is one way for you to prepare for your future. To make you a strong foundation to be a good person. That is the essence of the wisdoms of the mother. Kaya kayong mga ina, wag po kayong mapapagod. Never stop teaching your children. Huwag kayong mapagod sa pagtuturo at paggabay sa inyong mga anak. The more na kung saan ay ginagawa nyo to, the more na nalulugod ang ating Panginoon sa inyong ginagawa. A mother's legacy is eternal. Ang pamana ng ina ay walang hangganan. Proverbs 31:28 hanggang 29 po na kung saan ito'y nag-uukol kung gaano kahalaga ang isang ina. Meron akong isang kakilala po, no, na kung saan ay hindi siya masyadong proud sa mother niya because physically, defective o PW yung mother. Kaya pagdating po doon sa mga celebration, ay minsan hindi siya ganun ka-proud sa mother niya. Ang tunay na halaga ng magulang o ng isang ina ay hindi nasusukat kung sa kanyang panlabas na anyo. Meron ka ng magandang ina, sikat na ina, very popular, very rich, pero wala naman siyang ituturo na magandang pamumuhay sa iyo. Ang ina ang nagbibigay ng pamana sa inyo. Maraming bagay siya. Wala mang pisikal, wala mang kayamanan, pero maraming pinamamana ang bawat ina sa kanyang mga anak. Ano-ano yung mga pinapamana ng ina? Pamana ng pag-ibig. Tinuturo sa kanyang mga anak na manatili sa puso ang kahalagahan ng ina at pananampalataya. Pamana ng pananampalataya kung saan kung paano ang bawat isa ay matutong kumilala at dumakila sa ating Panginoon. Pamana ng pagkatao. Yan yung mga pamana. Kaya maswerte po kayo kapag kayo ay may ina pa na kung saan ay patuloy na nagbibigay sa inyo ng mga moral support, reminders. Okay? Meron nga magulang, pamamanahan kayo, may ina nga na magpapamana sa inyo ng pera. Maturuan ba kayo ng tama? Meron nga ina, pinamana yung ganda niya sa inyo, naturo ba niya sa iyo ang kagandahang asal? Hindi po. A mother's legacy is eternal. Kung ano yung pinakitang magandang kilos ng inyong ina, ay magiging inspirasyon ninyo, alaala at gabay sa susunod na henerasyon. Kaya minsan, nagdadamdam po ang mga nanay eh. Nagdadamdam ang ina kapag sila ay hindi sinusunod ng kanilang mga anak. Pero lagi niyo pong tatandaan ito, mga mother. Huwag po niyong alalahanin kung sakasakali na kung minsan ay hindi nakikita yung resulta ng ginagawa ninyo sa inyong mga anak. In due time,
In God's right time. Gaya ng sinabi ni Brother Samba. Yung po ating mga tinuturo sa ating mga anak ay nag-iiwan ng bakas sa puso't isipan ng ating mga anak sa tamang panahon. Minsan galit na galit ka kasi gusto natin, immediately meron tayong solusyon. Pero hindi rin po ganon. Kaya para sa mga anak, kapag alam niyo tinuturo sa inyo ng inyong ina, eh, isa puso naman ninyo. Minsan kasi ang masakit pasok dito, labas dito. Yun yung mga kabataan ngayon, ang hirap i-please ng kabataan po ngayon. Sana makita natin, no? A motherhood is not just a role. Malaki ang responsibility ng mga ina sa inyong mga anak. Kaya, taon-taon, we are celebrating a Mother's Day. But a Mother's celebration is not only next week. Honor your mother not just today, but every day. Kailan niyo pa pupurihin yung inyong anak, ay yung inyong mother, kayong mga kabataan, minsan during birthday lang, happy birthday, then tapos na, talikod na. Mas mahaba pa yung oras na ini-spend natin sa ating mga kaibigan. When do you celebrate special day with your mother? Yung po sa mga walang ina, alam nyo, kahit matanda ako, I'm always longing for my mother's love. Makikita nyo importance ng mother nyo kapag kayaan ay nawala. Yun lang saglit na mawala ang mother ninyo, hinahanap nyo eh. Yung pa kayang lifetime. Celebrate the importance of your mother daily, every day, every hour. Every time na maalala mo, ipadamosam sa mother mo yung pagmamahal mo. Maaaring mawala ang inyong ina sa inyong paningilito anytime. Pero yung kanyang love and affection, yung mga ipinamana sa inyo, ay hindi ninyo maitatanggihan. Kung kayo isang mabuting Kristiyanong mga anak, tatandaan ninyo, mananatili ang turo ng ina sa bawat isa sa atin. Hindi sapat yung sasabihin nyo, I love you, salamat po. Kailangan nyo ipadama yung pagmamahal nyo sa inyo. Abay, napakahirap maging isa, tandaan. Kaya nga sa panahon po ngayon ng ilang kabataan, takot mag-asawa. Nasinin po ninyo ngayon. Inaabot na 30 years old, single pa ang babae, lalaki. They're not responsible enough. They are afraid to be a mother and a father. Napansin niyo po ba yon? Mga kabataan ngayon, iba ang priority nila. Okay. Ito po ay ilan lamang sa mga chapter and verses na kung saan ay nakita ko on how they describe a mother. Iba't ibang karakteristik o katangian ng mother sa banal na kasulatan. Kaya kung may pagkakataon kayo ay basahin ninyo. Hindi po ang nanay yung anak. Dapat ang anak ang kung paano yun mapa-appreciate nyo na dapat pala, uy tama pala si Brother Nico. Okay? This is the right time for you to celebrate and share your love with your mother, to recognize and appreciate the love she has for every one of you. Iwan ko po ang isang talata na kung saan ay mag-iiwan sa inyo ng isang a mother's love is the heartbeat of a family and the light that never fades. We don't just celebrate woman, we honor a divine calling.
Sana po mamaya, advance nyo na yung celebration ninyo at i-treat ninyo ang inyong mother to appreciate their love to us. Okay po, magandang umaga.